So, what's up mga kawerpa? Kayo ba ay isang electrician na matagal nang nagtatrabaho? Meron ka na bang 5 years minimum na experience? Para sa'yo ang video na to. Kaya sundan mo hanggang matapos ito mga kawerpa. Dahil kung nag-iisip ka na or nababagot ka na, hindi ka na po-promote or gusto mong mag-abroad or basta kung saan mo gusto pumunta tapos hindi ka makuha-kuha, siguro ito na yung paraan para at least somehow makapag-upgrade tayo ng profession natin. So napakahalaga po kasi na minsan meron talaga tayong lisensya para matawag tayong professional. So sa mga hindi pa po nakakapag-upgrade ng license from electrician or TESDA holder, so pwede nating i-upgrade yan to magkaroon tayo ng lisensya sa PRC. So valid ID po yun, di ba? Sayang, simulan na agad natin. So guys, meron akong kodigo, didiscuss ko na lang isa sa inyo. Tapos sundan nyo na lang. Kung meron kayong mga hindi maintindihan, mag-comment na lang kayo para ma-replyan natin or magawa natin ng video. So simulan natin mga kaibigan. So una guys, syempre pagka mag-i-exam tayo or kukuha tayo ng board exam, just like other profession, kailangan natin ng mga requirements. Ano ba yung mga requirements natin? Number one guys, syempre yung ating certificate of experience. Sabi ko nga kanina, 5 years minimum, pwede na po yan. So ano pa, yung mga TOR natin or yung transcript of records nung college tayo. Tapos kung high school graduate naman, high school diploma, whichever po kung ano yung kailanganin o kung ano yung available sa inyo, pwede na po yun. So pangatlo po, yung PSA natin, yung birth certificate natin, cedula, NBI, lahat po ng photocopy, sasubmit po natin yan sa PRC. Pero yung, syempre, yung atin pong NBI, kailangan po original yan. Syempre, alam naman natin, sa mga nakakasubaybay sa RA 7920, kailangan talaga, pag mag-take ka ng board exam, hindi ka convicted. So, tinahanap talaga yung NBI na record natin. So, may mga, baka kasi may namimeke ng NBI. So, mahirap na. So, kailangan natin maging sure dito. Kaya yung original, kailangan natin isubmit sa PRC. After nun guys, pag nakuha na natin lahat ng mga requirements natin, doon na tayo pupunta sa PRC. So, meron tayong tinatawag na application form. Yung form 104 po na i-accomplish po natin yan. So, sa accomplishment po, for example po, nakailang company tayo, halimbawa, 2 years tayo sa isang company, ilalagay po natin yon, isang form po yon. Kumbaga 1:1 ratio. Kung company A, isang form. Company B, isang form. Company 3, isang form. Hanggang sa makabuo kayo ng 5 years. So, i-evaluate naman po ni PRC yan. And sa sumunod po, syempre, pagka na-accomplish na natin yon, isa-sign po yun ni certifying officer. Pwedeng RME, pwedeng REE, at pwedeng PEE. Pero dapat, mga kaibigan, yung registration po ng kanilang lisensya ay nauna nung kayo po ay nag-apply ng trabaho. For example po, ano ba ngayon? July 2. So, kung July 2 po ngayon, kung ngayon kayo natanggap sa trabaho, dapat ang registration date nung magse-certify sa inyo na officer is dapat at least June 30 pa-backward. Bakit po kailangan yon? Siyempre po, hindi naman po pwedeng magse-certify sa inyo, inauna pa kayo sa kanya, di ba? Dapat ang magse-certify sa inyo, yung kumbaga ay mas matanda sa inyo doon sa industry na yon. So, yun lang po yung ibig sabihin nun. And after po nun, yung mga additional requirement po, syempre, dahil nga po papasok tayo sa isang organization or magiging professional tayo, after nun, pag pumasa po tayo, papasok tayo sa isang organization, yung IIEE. So, kailangan po natin to ngayon pa lang bago tayo mag-exam para at least ma-heads up na tayo or malaman na natin kung saang organization tayo mapupunta after natin pumasa sa board exam. So, ang pinakauna pong additional requirements natin is yung IIEE COE form. So, ano naman po yung IIEE COE form? Kagaya po nung form sa PRC, i-accomplish din po natin ito and isa-sign din po ng certifying officer. And again, duly notarized po. So, yun. Laging ganun po. Ino-notarize po natin at papanotarize natin sa mga abogado. Di ba? So, yun po. After po noon, kailangan po natin ng affidavit of apprenticeship. So, yun naman pong affidavit of apprenticeship natin, a-accomplish nyo po yun, kayong applicant. Then, pipirmahan po yun ni certifying officer as siya yung pinaka-affiant. Nakalagay kasi doon guys, affiant sa pinaka-affidavit na yon. And syempre, notarize po ulit yon. So, pangatlo po, IIEE letter of intent to certify. So, ang mag-accomplish naman po noon, yung magse-certify sa inyo from IIEE or yung membro ng IIEE. Para po talaga malaman natin na legit po siya na member ng IIEE organization. So, yung pong licensed electrical practitioner na yon na member ng IIEE, dapat meron po siyang control number na in-approve po ng national IIEE. So, kung wala po siya noon, hindi po siya pwedeng pumirma doon sa affidavit nyo. So, maghahanap po talaga tayo ng mga kakilala natin na
meron po siyang control number from National Office ng IIEE. Karagdagan po dun sa certifying officer natin, kailangan po meron po siyang certification na pwede siyang mag-certify ng RME applicant. So, nabanggit ko na po yung kanina. So, yung pangalawa po, siyempre dapat meron po siyang valid license. So, yung valid license niya po, photocopy natin back and front, tapos pipirmahan niya 3 beses, then make sure lang po doon sa mga magsi-certify sa inyo na dapat may pirma yung back ng likod nila, ng ID nila. So guys, pakita ko sa inyo yung PRC ID na license. So, ito guys yung pinaka PRC license. So, kung maghahanap po kayo ng IIE certifying officer, so make sure po na pag pinotocopy niya yung ID niya, meron po siyang pirma sa likod katulad po niyan para hindi po siya ma-void. So, take note po niya na baka kasi makaligtaan nyo. Napakahalaga po kasi na yung ID natin, yung professional ID natin is merong pirma. So, ano pong sunod doon? Dapat may pirma. Tapos, after po ng mga kawerpa, kailangan po natin i-print yun. So, yun nga, ipiprint natin kung anong gusto nyo size. Kung A4 man yan or yung standard size ng typewriting, kayo na po bahala. Pero make sure naman po na maganda yung pagkaka-print nyo and dapat, syempre, presentable. Kumbaga ano yan eh, first step yan ng mga pag-apply natin bilang aplikante para maging professional. So, bigyan po natin ng effort mga kawerpa. So, after po noon, doon na po tayo sa online application. Ang tawag po doon ay LERIS. Pag tinype niyo po yung LERIS, makikita niyo naman po yun doon, mga kawerpa. So, yun nga, mag-a-apply kayo doon, mag-a-apply kayo, fill-upan niyo yun. May pictures na kailangan. Tapos, make sure guys, na yung spelling ng mga ini-input nyo ng mga details, pangalan nyo, birthday nyo, siguraduhin yung tama para hindi tayo magka-problema. Kasi, napakahalaga po ng mga personal details natin. Lagi natin yung i-check, i-double check po natin. So, syempre, kailangan nyo po doon ilagay kung ano yung appointment date kung kailan po kayo mag-i-exam. And syempre, pag nagawa nyo na yung lahat, magbabayad na po tayo. After nyo magbayad, syempre, antay lang kayo ng schedule nyo, yun na po yung pinakahuli. Mag-i-exam na po kayo. Pero bago po yun, mga kawerpa, mag-review muna tayo. So, kung mga review center, may mga pwede akong sabihin sa inyo, comment down below lang sa mga naghahanap ng review center. So, yun, mga kawerpa, naway nabigyan ko kayo ng kaunting tip. Maaaring hindi pa po ito perfect na mga guidelines. At least po, mabigyan ko kayo ng kaunting gabay para sa mga kapwa natin electrician dyan na naghahanap or gustong mag-upgrade ng kanilang mga profesyon. So hanggang dito na lang mga kawerpa. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo. Mag-ingat tayo palagi sa ating mga trabaho dahil napaka-delikado. So magandang gabi. Bye!